Good. Yan, nabitin pa eh. Sasabayan niyo ako. God is so, so good. Amen. Gusto niyo yun? Sabi niya, His goodness is running after you. Hinahabol ka ng kabutihan ng Diyos. Amen. Ang gusto mo kasi, tatago ka pa, hinahabol ka na nga ng kabutihan ng ating Panginoon. Amen. Isang pinagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Kumusta po kayo? Ayan, kumusta po ang lahat? Medyo kinabahan ako, ang dami nyo. Palakpakan po natin ating Panginoon. And bumabalik na po. Amen. Sumisigla na muli ang simbahan. Amen. Kailangan ikaw mismo ay maging masigla, kapatid. Amen. Amen. 2 taon kang nagtiis. Pero ngayon, andyan na ang pagpapala. Andyan na. Amen. Sasaluhin mo na lang. Tatanggapin mo na lang. Amen. Kaya, kumusta po kayo? Kumusta ng Monday? Ano ba meron ng Monday? Meron ba di? Oo. Mukhang nakipag-date ang ating mahal na Pastora Magda sa bahay. Ayan. Si Brother Harney, chicharong bulaklak din yata. Chicharong, ayan. At least bulaklak na din. Di ba? Chicharon pa rin eh, ang regalo eh. Kaya, kumusta ba kayo? Mabuti kaysa dati. Amen. Si Sister Jen, mas lumalaki kaysa dati. Amen. Amen. Si Sister Jen lang yun. Alam ko naman eh, kayo ay patuloy na pinagpapala ng ating Panginoon. Amen. Masarap kumain eh, Pastora Magda. Amen. At dahil ayun ay katugunan na ang Diyos kailanman hindi ka pinapabayaan. Amen. Ang Diyos kailanman nagtutusto sa iyong pangangailangan. Amen. Amen. Tingnan nyo nga yung inyong katabi. Tanungin nyo, kumusta ka? Ayan. Kasi ang tagal nyong hindi nagkita eh. It's been a while. Amen. It's been a while, kapatid, na napupuno ang ating mga upuan. It's been a while. Ay, sorry po. Salamat po sa ating music team. Palakpakan po muna natin ang ating music team. Ayan. Nakalimutan ko, nandito pa pala sila. Okay na, mamaya tayo aawit. Ayan, Kuya King, Sister Laila, Sister Vilma, and the rest, Kuya Nico, and Kuya Joshua. And I also want to appreciate these people. Napakaganda po ng ating pong kaawitan, ating pagsamba, at pagpupuri sa ating Panginoon. Amen. Nakikita niyo po ba natin, they are not just performing, they are worshiping and doing their thing excellently. Amen. Because it is always for God's glory. Amen. Hindi po dapat din tayo sa tao. We do not want to please people. We only want is to please God. Amen. Palakpakan din po natin ang ating pong mga key leaders. Bakit? Amen. Bakit? 4 na buwan nakalipas na nung tayo po ay iniwan na ating mahal na Ama dito sa ating simbahan, pero nananatiling matibay, matatag, nagkakaisa, nagmamahalan ang bawat isa. Amen. So salamat po sa ating finance department. Salamat sa ating admin. Salamat sa women's ministry. Salamat sa men's ministry. Every Tuesday, tuloy-tuloy po sila. Amen. Salamat sa ating youth ministry. Alam niyo po, yung mga kabataan po natin, you do not know, they are the behind the scene, the production team. Lahat yan kabataan. Amen. At lahat yan naglilingkod sa ating Panginoon. Kanina si Ate Tricia, yung ating MC, youth leader po yan. Naalala ko yung ako po dati, isa din po ako sa kabataan. Kaya nakikita ko si Ate Tricia, they are the next generation. Amen. Kaya lagi nating ipanalangin ang mga kabataang ito. Mamahalin. Minsan nagkakamali, minsan pasaway, pero yayakapin muli. Tuturuan. Amen. Iga-guide po natin. Dahil, ako din, dati ganun eh. Dati, ilang years, 14 years na po tayo this coming anniversary. So, 14 years ago and 14 kilos ago. Ayan ako, 14 kilos ago. So, ayan po, mamahalin po natin ating mga tagapagturo. Mamahalin natin yung mga taong tumutulong sa iyo where you are right now. Amen? Ngayong buwan ng Pebrero, ang pinag-uusapan natin, we are in the series of love. Amen? Kaya napakaganda ng ating awitin kanina. His goodness is running after you. Hinahabol ka ng kabutihan, ng pag-ibig ng Diyos. Amen? Saan ka pa pupunta? Sa Diyos lang. Amen? Wala ka nang pupuntahan. Feeling mo, iniwan ka na lahat ng kumari mo, ng kumpari mo.
Feeling mo, wala ka ng kakampi, pero merong isa kang kakampi, kapatid. Amen. Pero wala pa po tayo sa mensahe ng ating Panginoon. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. Buksan nga po natin ang ating Biblia in 1 John 4, 15 to 19. 1 John 4, 15 to 19. And buong buwan ng Pebrero, ang ating pong theme na nilalakaran is about the perfect love of God. Ngayon, medyo tinwist ko lang po. Ang ating pong title for today is The Love Perfected. Yan, The Love Perfected. So, basahin po natin in 1 John 4, 15 to 19. Ang sabi po dyan, if anyone acknowledges that Jesus is the Son of God, God lives in them, and they in God. And so we know and rely on the love God has for us. God is love. Ulitin po natin. God is love. Whoever lives in love lives in God, and God in them. Next po. This is how love is made complete among us so that we will have confidence in the day of judgment. In this world, ano sabi? In this world, we are like Jesus. Amen. Next. There is no fear in love. Amen. Hallelujah. But perfect love drives out fear because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love. Next po. We love because He first loved us. Hallelujah. Oh, hallelujah. Dakilang Diyos, aming amang salamat po sa iyong napakagandang salita. Salamat po sa iyong pag-ibig, sa iyong pagmamahal, sa kabutihan, sa iyong awa, biyaya, grasya na aming nararanasan. And right now, Panginoon, sa aming pong gaway na ito, oh God, I declare and I believe, Father, for the next hour, somebody will be healed. For the next hour, somebody will receive joy. For the next hour, there will be restoration, Father God. For the next hour, somebody will be jumping because, oh God, you will feel her and feel him of your love, Father, of your everlasting love, oh God. Panginoon, gamitin mo lamang po ang aking labi upang maranasan at makapakinig, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, sa mga nanonood sa kanilang tahanan through this live streaming, Father God. Maabot, Panginoon, that your presence right here in the church is also your presence in each every home, Father. Salamat, Panginoon. Salamat po. Inangkin po namin ang katagumpayan sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Kayo po ay makakaupo na. Amen. Love. Amen. Masyadong malawak, dakila pag-usapan ng pag-ibig. Amen. Minsan ang naiisip natin, pag nga usapang pag-ibig, ayan yung may mga roses, ayan yung may mga chocolates. Sa simula lang yan. Sino magbo-boyfriend dito? Ngayon lang yan. Pag mag-asawa na, hindi. Joke lang po. Discourage. Pero hindi. Pag-ibig masarap pag-usapan. Pag-ibig, nabubuhay ang iyong kalamnan. Pag-ibig, lumalaki ang mga mata, nagliliwanag ang mga mata. Amen? Pero ano ba ang pinagmumula ng pag-ibig? Ano ba ang tinatawag nating the perfect love of God? Jesus is the perfect love of God. Jesus is the perfect love of God. Amen? If we only allow our hearts, kung bubuksan lang po natin ang ating mga puso, na maranasan po natin ang pag-ibig ng Diyos. Kanina, habang papunta po kami ng aking asawa, ng aking mahal na asawa, papunta dito sa ating simbahan, nag-uusap kami, sabi niya, alam mo, Bunso, ang ganda nito, napakinggan ko, there is only one thing that you need to focus on. Ano po yun? That God is madly in love with you. Amen? And Diyos, ang tindi ng pag-ibig niya sa iyo, kapatid. Amen? It doesn't matter what your position is. It doesn't matter kung anong tinapos mo. It doesn't matter saan ka nakatira. It doesn't matter kung ano ka, kung anong background mo. Amen?
lahat yan, hindi tinitignan ng Diyos. Ang tinitignan niya, mahal kita, anak. Mahal na mahal kita, anak. And that is why He gave His only begotten Son for us. And that is why His perfect love is being demonstrated through the name of Jesus. Amen? Wala ka man natanggap na chocolates. Wala ka man natanggap na matamis nung Monday, nung February. Sabi ng mga anak ko, Valentine's. Happy Valentine's, Mommy. Kahit mali yung spelling, ramdam mo yung pag-ibig ng iyong anak. Amen? Kahit yung asawa mo, eto nakita ko sa Facebook, sabi, okay lang, kahit wala ko natanggap na regalo ngayong Valentine's Day. Ang mahalaga, sanay na ako. Sino dito mga sanay na? Appear. Ayan. Sweet po yung asawa ko. Ayan. Salamat po sa ating Panginoon. Jesus is the perfect love of God. Amen. Jesus came to reveal the love of the Father for you. Amen. Jesus is the love perfected by God. Sometimes it is hard to believe, mahal ba ako ng Diyos? Mahal ba talaga ako ng Diyos, Sister Jen? Sa dami ng pinagdaraanan ko, pagsubok. Umiiyak ka na. Hindi mo pa natatapos ang pagsalita mo, umiiyak ka na. Nakikinig ka ng worship song, umiiyak ka. Hindi dahil sumasamba ka, kundi nag-e-emote ka lang. Iba kasi nag-e-emote sa sumasamba. Amen? So kailangan mo maunawaan yung sarili mo minsan. Di ba minsan mga kabataan, pag nakipag-break ka, mas gusto mo pa pakinggan yung mga break-up playlist, di ba? Kasi parang gusto mo pa lumuha na lumuha. Pero kailangan mong maunawaan, you have to know, there is a difference between knowing that God loves me and believing that God loves me. Amen? I know that God loves me. Amen? But do I believe that God loves me? When I go through the storm, do I believe that He still loves me? Buksan po natin. Ito, wala to sa outline, Kuya Dane. Sorry. In Mark 4:35-40. Buksan po natin. Mark 4:35-40. Ito po yung may storm. Buksan po natin doon. Para makita po natin, minsan nagkakaroon din tayo ng isipan, nagdadalawang isip din tayo kung mahal ba tayo ng Diyos. Kapag sinabi ng Diyos, pumunta ka sa ganitong lugar, ginawa mo naman. Pero nagkakagulo, teka lang Lord, parang pinabayaan mo ako. Parang hindi mo naman ako mahal. Ayan, diba? Tingnan po natin, Kuya. Mark 4:35-40. Ayan. In the storm. Ayan, ang laki. Anong sabi dyan? And He said to them on that day, that evening having come, we may pass over to the other side. So sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, let's go to the other side. And having let away the multitude, they take Him up as He was in the boat. And other little boats were with Him. Ayan. Ang oras natin, 3 hours, 17 minutes, and 11 seconds. Ano ang totoong nating oras? And there cometh a great storm of wind, and the waves were beating on the boat, so that it is now being filled. Next po. And He Himself was upon the stern, upon the pillow sleeping. And they wake Him up. So si Jesus, masarap ang tulog. Yan, di ba? May pillow pa. And say to Him, Teacher, art thou not caring that we perish? And sa Tagalog, Jesus, sa ibang lingwahe, sa layman's term, Jesus, do you care? Merong storm. Bakit ang sarap ng tulog mo? And sabi dyan, and having wake up, He rebuked the wind and said to the sea, Peace, be stilled. And the wind did lull, and there was a great calm. Amen. Sometimes, when we are in the storm, when we are in the trials, isipin natin, mahal mo ba ako, Diyos? Do you still care about me? Parang pinabayaan mo ako. Amen? Katulad ng mga alagad na yun. Pero kasama sila ni Jesus nung si Jesus performed the miracles. Pero nung nandun na sa sitwasyon na sila kasama in the middle of the storm, Jesus,
Do you care? Ito na yung storm mo. Binabagyo na tayo. We are in the middle of the storm of the danger. Do you still care, Jesus? Do you still care about me? Jesus, naghihiwalay na kami mag-asawa. Do you still care about me? Jesus, nalulugi na yung business namin. Do you still care? Do you still care? We are in the natural, ganyan din tayo. Ginagawa ko naman lahat sa ministeryo. Bakit hindi nila ako naiintindihan? Bakit parang hindi nila ako nauunawaan? Marami tayong katanungan. Minsan inisip natin, tayo lang ang kawawa. Amen. Minsan nakatingin lang tayo sa ating sarili. But it is not our love to God, but it is the love of God for you. Amen. Kapag tinignan mo yung pag-ibig ng Diyos, pag-ibig mo sa Diyos, hindi ka makakaabot sa kaluwalhatian at pag-ibig ng Diyos. Pero kapag ang tinignan mo ang pag-ibig ng Diyos sa iyo, ito'y walang hanggan. Ito'y walang katapusan. It is everlasting. It is abounding. Amen. Rumaragasa. Amen. Laging sariwa bawat umaga. Amen. Minsan yung pag-ibig mo napapanis. Minsan yung pag-ibig natin nabubulok. Kaya minsan nahahawa yung nakakakain. Nabubulok din. Amen. Kaya dapat lagi tayong nakatingin dun sa pag-ibig, sa walang hanggang pag-ibig, the unconditional love of God, na walang hinihinging kapalit. Amen. Ano pong sabi? Sabi niyo nga po, kanina sabi, His love, or the perfect love of God, casts out fear. O dun sa iba, drives out fear. So naaalis ang takot dun sa pag-ibig. Ano po Tagalog perfect? That's a perfect love of God. Yan. Sorry, hindi ko na ano yung dalisay na pag-ibig at pagmamahal ng Diyos. Amen. Walang pagkukulang. Amen. That's the term Walang pagkukulang. Amen. Ang pag-ibig ng Diyos. So, ibig sabihin pala, when you are in fear, kapag naranasan mo ang pag-ibig na dalisay, na walang pagkukulang, na dakilang pag-ibig, ang takot ay mawawala sa iyo. Amen? Ang takot. Sabihin niyo nga po, I will not fear. So, ulitin nyo, yung parang nagsasabing naniniwala sa sinasabi. Parang, I will not fear. Oh, okay, Sister Jai, I will not fear. Diba? Ulitin natin, yung talagang naniniwala ka that I will not fear. Amen, I will not fear. Ito yung mga anak ko nga kahit simpleng ipis. Sa CR, sa GH, nakakita ng ipis. Mami, si po, Mami, may ipis sa CR. Sabi ni JH, 2 years old pa lang siya noon. Sabihin mo, God is here. Diba? I will not fear because God is here. Amen? Katulad ng pananalig ng isang bata, ganon din po tayo dapat lumakad. That I will not fear because God is here. I will not fear. Fear of what? Fear of judgment, sabi po kanina. Fear of what? Fear of failures? Fear of what? Fear of distraction? Fear of what? Fear of cancellation? Kinancel ka na, hindi ka na belong dito sa society na to. No. I have Jesus. Sabi po doon, God lives in me. So, His love is in me. Amen? So, I will not fear. Amen? Hindi ako matatakot. Dumaan man sa ilog. Hindi ako matatakot. Hindi ako malulunod. Dumaan man sa apoy. Hindi ako masusunog because kasama ko ang ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Amen. Because of the perfect love of God, every fear is casted out. So, inalis na ng Diyos ang takot sa puso mo. Inalis na ng Diyos yan. Amen. And that love of God, who is Jesus, cannot be taken away from us. Amen. Kailangan mainunawaan po natin yun that love of God, who is Jesus Christ, cannot be taken away from you. Hindi pwedeng kuhanin. No one can snatch that from you. Amen. Paano yan? Sinabi ba yan ng Biblia? Sister Jen, na walang makakakuha. Buksan po natin in Romans 8:31 to 36. Ayan. Romans 8:31 to 36. Ano sabi po dyan? What then shall we say in response to these things? If God is for us, who can be?
Ulitin niyo po ng personal, if God is for me, who can be against me? Amen. Kung merong mga tao nagsasabi na hindi naman yan magaling, hindi naman yan mag-uunlad, hindi naman yan magiging maayos. Amen. Nagbukas kayo ng Bible study sa apply, hindi yan magtutuloy-tuloy. Amen. If those people, if the world say that you are a loser, God says you are a winner. Amen. If the world say, wala ka, wala kang bilang dito sa mundo, pero God chose you. Amen. We did not choose God, but God chose us. Tayo'y pinili ng ating Panginoon. Amen. Kung ikaw ay neglected na sa inyong pamilya, bumalik ka lang sa ating Diyos Ama. Amen. And you will feel that perfect love will fill you. That perfect love will make you whole again. Bubuin ka ng pag-ibig ng Diyos. Amen. Bubuin ka kung sa tingin mo, mayroong term sa mundo di ba? Parang hahanapin ko yung sarili mo. Sarili ko, hindi mo na ako sasama sa inyo kasi hahanapin ko yung sarili ko. Bakit? Na-misplace mo? Di ba? Bakit mo hahanapin? Saan mo ba na ilagay? Amen. So, kailangan ko hanapin yung sarili ko. Hanapin mo ang sarili mo sa harapan ng ating Panginoon. Isuko mo ang buhay mo sa ating Panginoon at makikita mo kung gaano kaganda ang plano ng Diyos sa buhay mo. Amen? Huwag mong basta itatapon lang yung buhay mo na parang pinagkainan lang, na parang disposable lang. Ginawa ka ng Diyos wonderfully, fearfully. Maingat kang ginawa ng ating Panginoon. Amen? Sister Jen, hindi naman ako sexy. Same. It's a tie tayo. Yan, diba? Pero, mabuti ang puso mo. Dahil inilagay ka ng Diyos na ganyan. Ginawa ka ng Diyos na ganyan. You should know how to appreciate. Amen. Pagtingin mo sa salamin, maganda ako dahil likha ako ng Diyos. Maganda ako dahil anak ako ng Diyos. Maganda ako because I am created according to His image. Amen. And likeness. Amen. Kung gaano po ang Diyos kaganda, ganun din ikaw. Kasi nilikha ka ng ating Panginoon. Amen. Alisin po natin yung mga negatibong lagi nagpapababa po sa ating sarili. Amen. Ayun yung sumisira sa atin pong relasyon din sa ating Panginoon. Na ikaw ay laging nakatingin sa iyong sarili. Amen. Kasi kapag tumingin ka sa sarili mo, yes, definitely, indeed, truly, you are not perfect. Amen. Totoo yan. Walang perfectong tao dito sa mundo. Amen. Ako nga po, sa ganitong pagsasalita ko, malumanay. Parang feeling nyo, hindi ako sumisigaw. May mga tao pa rin nagagalit sa akin. Amen. Diba? Paano pa kayo? Diba? Paano pa kayo? Ako, na ganito magsalita, na parang hindi nakakabasag. Pero ngayon ay natutong sumigaw dahil sa mga anak. Dahil sa mga anak, yung mga anak palang best na trainer para maging lumakas ang boses mo, magalit ka, amen. Buti yung mga anak lang, kasi kay Brother Harney, hindi naman ako nagagalit Sa mga anak lang, kasi mabait yung aking, yeah. Ayan. Yan, tumerno pa yan kanina na t-shirt, pagbukas sa cabinet. So, uy, naka-green ka din? Ay, naka-green ka ba? Kunwari ka pa. Pero, salamat po sa ating Panginoon. Huwag nating laging titignan yung ating sarili. Amen. Huwag nating laging titignan na ikaw ay maliit, na ikaw ay walang pera, na ikaw ay walang kakayanan, na ikaw ay hindi ko kasi, kaya hindi nila ako sinasama sa production team kasi hindi naman ako techie, wala akong cellphone na maganda, hindi naman ako nakakasama sa music team dahil hindi naman maganda yung boses ko. Pero kayang turuan. Amen? Kaya mag-improve. Di ba, Sister Vilma? Basta tama ang puso. Amen? Pero basta nagpapakumbaba at nagpapasakop. Amen? 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 Hindi pwedeng maraming dahilan. Lalo na sa paglilingkuran sa ating Panginoon. Hindi pwedeng walang time. Lalo na sa paglilingkuran sa ating Panginoon. Hindi pwedeng hindi ako pwede. Dahil ako nga pwede. Amen. Nung binigay po sa atin na ating mahal na Pastor Kenneth,
ang women's ministry, 2018. So, that's Feb 3, 4 years na po ang women's ministry. So, ano lang po commercial ha. Sa Sabado, may gawain po ang lahat ng kababaihan. At salamat sa buhay ni Tita Early Glory, nagbukas muli na kanyang tahanan para po sa gawain ng ating mga kababaihan. Amen. Kaya yung mga nanonood na ating mga kababaihan, wag lang sin. Join. Amen. Nabasa mo yung message. Sin ka lang, dead ma. Hindi. You join. We are trying our best na magkasama-sama po tayong lahat. Amen. We are trying our best na tayo po yung magkapalakasan sa mga ganito pong gawain. And salamat po sa Diyos na binuksan na po ang ganitong gawain na lahat tayo, nakikita ko po ang bawat isa sa inyo. Dahil ito po yung mahalaga. Amen. Yung mga ganito pong gawain ay napakahalaga para ikaw ay mas maging malakas, matatag. Kasi pag nasa bahay ka, doon ka nagmumukmuk eh. Amen. Wala ka nakakausap, pader lang. Okay, wala ka nakakausap. Hindi. Swerte mo pa pag sumagot. Yan. Diba? Kaya napakahalaga na you join in the fellowship. Amen. Makibahagi ka. Participate. Amen. Participate. Ano bang una mong ginagawa sa umaga? Diba? Kailangan manalangin. Kausapin ang ating Panginoon. Amen. Kailangan mo din ang mga kapatiran. Dahil yung kanilang mga patotoo, yung mga himala na naranasan nila, yun ang magpapalakas sa iyo. Amen? 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 Kasi minsan, babad ka sa Facebook, ang nakikita mo, fake news. Babad ka sa Facebook, ang nakikita mo, bangayan ng mga politiko. So mapupulyot ka, maiinis ka, baka mamaya nakikisagot ka rin dun sa kanilang labanan. O hindi po kami Sarah all ha, naka-green ko. Pero dahil, babad ka na sa mga negative issues, bumabad ka sa salita ng ating Panginoon. Hanapin mo ang pinagmumulan ng kapayapaan. Hanapin mo ang pinagmumulan ng tunay na kaligayahan. Ang salita at pangako ng ating Panginoon. Amen. Higit pa in 365 days ang pangako ng Diyos. Kung sa araw-araw magbabasa ka ng Biblia, mga pangako ng Diyos, higit pa. Doon sa inaasahan mo. Amen. Na pangako at pag-ibig ng Diyos. Pagising mo pa lang sa umaga, mahal na mahal ako ng Panginoon. Panginoon, salamat po. Mahal na mahal mo po ako. Amen. Nagbabasa ka ng Biblia. Ito, tanong ko sa inyo, nakita niyo na ba ang Diyos? Yan, magandang tanong to eh. Yan, o taas kamay ha. Nakita niyo na ba ang Diyos? Ako nakita ko na. Nakita niyo na ba ang Diyos? Ako nakita ko na. Nakita ko ngayon. Dahil lahat kayo, kawangis at daluyan ng Diyos. Amen? Sabi po, yes, palakpakan po na. Ayan. Yung sa mga hindi pumapalakpak, hindi sila naniniwala, kahawig nila ang ating Panginoon. Amen. Amen. Many will not see Jesus unless it is through you and through us. Amen. Yung mga kapatiran mo naliligaw, yung kamag-anak mo, hindi ko nakikita ang Diyos, hindi ko nararamdaman naman ng Diyos. Mararamdaman niya at makikita niya ang Diyos sa pamamagitan mo. Amen. Sa pamamagitan mo. The way you talk, the way you act, amen. The way you embrace them, na kahit siyang pasaway, masamang tao, yayakapin mo pa rin. Ang hirap, Sister Jen. Ang hirap. Hindi ko kaya. Kaya mo. Dahil kasama mo ang Diyos. Amen. Kahit siya ang pinakamaraming utang sa iyo, yayakapin mo. Bigyan ng pangalawang pagkakataon. Iibigin. Amen. Mamahalin. Uunawain. Dahil ikaw nga, inunawa ng ating Panginoon. Ikaw nga paulit-ulit sa ginagawa mong kasalanan dati. Binilang ba ng Diyos yun? Hindi. Pero the moment na nagsuko ka ng buhay sa ating Panginoon, anong ginawa ng Diyos? He embraced you. Pinatawad ka na ating Panginoon. He forgave you. Because that is the perfect love of God. Kahit anong nakaraan mo, hindi tinitingnan ng Diyos yan.
ang titignan ng Diyos, mahal kita, anak. Mahal na mahal kita. Anong sabi sa John 3:16? For God so loved the world. Doon pa lang hindi naman sinabing, Sister Rose, Pama, nagpapa-feeding sa kabuyaw, kaya mahal siya ng Diyos. Hindi. Diba? Anong nauna sabi? For God so loved the world. Wala ka pang ginagawa, mahal ka na ng Diyos. Amen. Wala ka pang ginagawa niya na mahal ka na ng Diyos. Paano pa? So alam niyo ng kadugsong nun. Paano pa pag may ginawa ka sa kaharian ng ating Panginoon? There will be special favor. Amen. There will be overflowing blessing. Amen. Napakabuti na. Yan, nakikita ko yung mga mukha nyo, parang ka-excited. Lord, parang natutuwa na yung mga mukha nyo. Kanina yung mga mukha nyo, parang hindi talaga nakatanggap ng flowers nung Monday. Pero ngayon, yung mga mukha nyo, nagniningning na. Nagkakaroon na ng liwanag ang buhay. Amen. Natutuwa ako kanina, Sister Diana, sorry magamit ko lang po ang iyong nakakakilig na post kanina sa production, sabi ni Sister Diana. Kasi si Sister Diana, one of the masipag na ating pong manggagawa behind the scene. Palakpakan po natin, Brother Roldan and Sister Diana. Napakasipag po nitong mag-asawa. So Sister Diana nag-check, tama ba ang ilaw? Maliwanag ba? Maganda ba ang nagsasalita? Ayan, maganda ba ang ilaw sa nagsasalita? Naka-makeup pa. Ito, minsan lang ako mag-makeup pag nagsasalita. Pag sa bahay, kahit walang suklay, walang polvo, ayos lang yan. Ayan, si Sister Diana nagre-review niyan. Malakas ba ang audio? Tapos sabi niya, parang mapanglaw ang ilaw. Sabi niya, mapanglaw ang ilaw. Dahil paggising ko, wala na si Brother Roldan sa tabi ko. Mahal na mahal ang kanyang asawa. Amen. Amen. Palakpakan po natin. Hello po, Sister Diana. Ayan, mga kabataan, ganyan pag umiibig dapat. Na kahit mag-asawa na ilang years na, hindi mawawala ang kaswitan. Kaya mamaya, merong patinapay yan si Brother Roldan. Amen. 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 Nothing can separate us from the love of God. Amen. Walang makakaalis, walang makakapaglayo sa atin sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Isang beses, yan, kinikilig pa kayo, nakikita ko sa monitor, pinapakita. Ayan. So isang beses, meron pong, alam niyo yung mga nanghihingi ng tulong, ng anong tawag dito, donasyon, yung meron silang solicitation. Meron pong ganun, di ba po? Tapos meron silang dalang letter o kaya yung reseta, o kaya galing sa doktor. So hindi mo na alam kung ano yung totoo o expired na. So pag may dumadaan, nakaranas ba kayo doon? Kayo ba, isa ba kayo sa nag-check? Patingin nga niyan. Kung talagang totoo yan. Nag-ano na po, nag 40 days na. Nanghingi pa ng pampalibig. Pero anyhow, so meron pong isang pamilya, naka-tricycle. Nakababandok sana. Ano po? So nasa na po ba ako? Yun, so isang pamilya, naka-tricycle. So ako naman, nakikipag-kwentuhan dun sa aking kumare kapitbahay. So dumaan yung isang pamilya, naka-tricycle. Sabi niya, ate, sabi nung kumare ko, ikaw yata ang tinatawag. Sabi ko, ako ba? Sabi, ate, ikaw yung pasahero ko kanina. So ako daw. Sabi ko, bakit po kuya? Sabi niya, kasi alam ko mukha ka kasing mabait. Meron po kasi akong kailangan sa'yo. Hingi po sana ako ng tulong Kasi yung anak ko, ipapacheck up ko. Kailangan po, ito po yung mga gamot, yung reseta. So nakita ko naman po, 3 yung anak niya. At yung asawa pa niya ay buntis. Ayan, susunod-sunod. At walang tsinelas yung mga anak. Ayan. So yung asawa, may sakit din. Alam niyo po yung parang sinisinok pag nagsasalita. Yung recurring siya, yung paulit. Ganon siya. Sabi, ma'am, alam ko, ikaw yung pasahero ko kanina. Kasi alam ko, dito kita binaba. Mukha ka naman mabait. Tulungan mo naman ako. Di sabi ko, sige, tinignan ko din po. Ayan, tinignan ko din, syempre. Pero, minsan, ganun din po tayo. Iniisip natin, legit ba to o nanloloko? Gagawin ba to sa
maganda o ipang susugal lang. Minsan ganun tayo, di ba? Lalo yung mga bata nanghihingi sa atin. Sabi ko, sige, saglit lang po ako. Kuha ko dun sa bag ko. Ayan, may bag no, nasa kumare. So isipin niyo, bakit may bag sister dyan nasa kumare? Kasi sarado yung bahay namin, wala pa si Brother Harney. So nakitigil kami dun sa aking kumare. Naalala ko lang po, bakit may bag? Nakipagkwentuhan kayong kumare, nakabag pa. So sabi ko, teka lang po, kunin ko yung bag. Pagbukas ko ng bag ko, alam mo ng bag ko is 1,000 saka 100 pesos. So sabi ko, dapat tigil ako. Teka lang, ano kukunin ko? So kinuha ko si 1,000. Sabi ko, Kuya, I don't know kung ano yung reason mo if you are true kasi marami din pong umiikot eh. Pero I don't know what is your intention, but this is my intention. Patatanggapin kita sa ating Panginoon. Sabi ko, bago ko ito ibigay sa iyo, kailangan mo maunawaan na hindi laging mahirap at nanghihingi ang buhay mo. Amen? Merong Diyos na pwedeng magbago ng buhay mo. So pinag-pray ko sila, pamilya. Pinatanggap ko po ang buong pamilya. So tumanggap po. Yung pamilya, nag-pray po kami. Doon yung kumari ko na nakikinig sa aming panalangin. So, pagkabigay ko, ito po, 1,000. So parang yung nagulat siya. Sino bibigay sa kanya 1,000 pesos? Dito, di ba, 1,000 pesos to. More than pa sa gamot to, pangkain na namin to, pang isang linggo na siguro namin to. Kuya, ito, 1,000 pesos. So pagkalis nila, Kuya, Kuya, God bless po. Maghanap kayo ng simbahan na pwede niyong masimbahan na katulad natin, Kristiyano, di ba po? Magpapalago. Sobrang pasalamat po yung pamilya. Sabi ng aking kumare, Mare, magkano binigay mo? Ang laki naman. May ganun ba kayong kumare? Mare, ang laki naman ng binigay mo. Sabi ko, kasi pagbukas ko sa 1,000 saka 100, ano naman, masyadong maliit kung 100, kailangan nga ng gamot. Ang mahal. Sana sinabi mo sa akin, dinagdagan ko na lang yung 100 mo, binigyan ka ng 100. Minsan ganun tayo. Nanghihinayang tayo. Amen? Pero anong sabi sa Romans 8? Balikan po natin. So Romans 8, verse 32. He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all. Amen? Ang Diyos, hindi niya pinagdamot ang kanyang nag-iisang anak para ikaw ay makaranas ng kaligtasan. Ang Diyos, hindi niya pinagdamot ang kanyang nag-iisang anak para ikaw ay makaranas ng kagalingan. Amen? Ang Diyos, binigay niya ang kanyang bugtong na anak para maranasan mo ang dakilang pangako ng Diyos. Para maranasan mo, para ikaw ay makaupo ngayon dyan. Amen. Bakit ko panghihinayang? Hindi naman ako maghihirap pag binigay ko yung 1,000. Hindi ka rin maghihirap pag nagbigay ka ng 20 sa mga batang nanghihingi sa iyo. Huwag mo nang pag-isipan kung saan niyo dadalhin. Basta ang mahalaga, ipinaranas mo at pinakita mo na ang Diyos ay kumikilos sa buhay mo at nang maranasan ng batang yon na buhay palang Diyos. Amen. Hindi ka maghihirap sa 100. Hindi ka maghihirap kapag nagbigay ka at nagpaluwag ka sa iyong kapatiran. Amen. You even gain more. Amen. Amen. You even gain more. Bakit? May kaluluwa ka naligtas eh. May kaluluwa kang magiging uhaw. Paano mararanasan ang tuloy-tuloy na biyaya? Paano mararanasan ang pag-ibig ng Diyos? Na paano ko mararanasan? Kung ikaw ay pinagpapala, paano ko din yan mararanasan? Amen? You will gain one soul because of the love of God na dumaloy sa pamamagitan mo. Amen? Huwag mong pagdadamot yung kaligtasan na naranasan mo. Huwag mong ipagdadamot yung kaligayahan na naramdaman mo nung pinatawad ka ng Diyos. Kahit napakalaki ng kasalanan mo, pero pinatawad ka ng Diyos. Niyakap ka ng Diyos. Huwag mong ipagdadamot na maranasan din ng ibang tao. Amen? Huwag mong ipagdadamot, kapatid. He who did not spare His own Son. And that Son is Jesus. Amen? That Son is Jesus. Jesus who was crucified for us to receive the salvation. That Jesus who was bruised for us to be healed. Amen? Ayan yung nakaranas.
ng iba't ibang sakit. Amen. Pag-aalimura. Para sa iyo. Di ba? Para sa iyo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Yung pag-ibig ng Diyos. Walang makakapantay. Binigay niya lang lahat para sa iyo. Amen. Para sa iyo. So, how can we not do extraordinary things for God's glory? Minsan, we are praying, Panginoon, payamanin mo ako. Panginoon, pagpalain mo ako, Panginoon. Pero, gumagawa ka ba ng extraordinary things for His glory? Amen. Amen. Meron ka bang puso na kapag may nakita ka, kapatiran na nangangailangan, aabutin mo o dadaanan mo lang? Amen. That's the reality. Amen. Humihingi ka ng malaki sa Diyos. Pero may ginagawa ka ba malaki para sa kapwa mo? Anong sabi ng ating Panginoon? What you do with your brethren, you also do it to me. Amen. Kung anong ginagawa mo sa kapatiran mo, ginagawa mo sa ating Panginoon. Dahil hindi mo nga nakikita ang Diyos pero kapag ginagawa mo, iniibig mo ang iyong kapwa, iniibig mo din ang ating Panginoon. Amen. Lagi yung nating naririnig yan. Paano mo sasabihin mahal mo ang Diyos kung hindi mo iniibig ang iyong kapwa? Amen. Mahirap, yes. But God give you the Holy Spirit. And that is the gift from God. That is why you have the Holy Spirit. Amen. Ang Holy Spirit, anong sabi, pinag-usapan natin sa Women's Cafe, the fruit of the Holy Spirit, the love, the joy, the peace, patience. Iba pa nga, long suffering. Long suffering. Long. Huwag matapos, huwag maumay, magpatawad, huwag maumay. Umunawa. Amen. Yumakap ng yumakap. Sabi nga ng asawa ko. So, alam mo ba, may isang taong nakilala ko malawak ang pangunawa. Sabi ko, sino yun? Ikaw. So alam mo na, meron akong hihingin mamaya. Bakit? Kasi hindi ka nagagalit sa mga anak mo, hindi ka nagagalit sa akin. Nagagalit naman ako. Baka sabihin niyo hindi ako nagagalit. Nagagalit din po ako. Yan, pinagpapawisan tuloy ako. Nagagalit din po ako. Amen. Pero, tinuruan tayo ng ating Diyos. At tinuruan tayo ng ating mahal na pastor. That compassion. That culture sa biyaya ng Diyos. That BND cares, BND loves. Amen. Hindi dapat minsan nagdedesisyon kasi tayo sa emosyon. Kapag galit ka, bahala siya. Hindi umalis siya. Diba? Hindi ganon. Pag galit ka, tumahimik ka muna. Unawain mo, ipag-pray mo. Unawain, ipag-pray mo. Ipag-pray mo, unawain. Mahalin, yakapin. Pag nagkita kayo, yakapin. Pag nakita kayo, unawain. Pag nakita kayo, kapatid, I love you with the love of the Lord. Kapatid, I forgive you. Kapatid, tayo'y magkapatid sa ating Panginoon. Amen? Pag-ibig dapat ang dumaloy. Pag-ibig ang pundasyon ng simbahang ito. Amen? 14 years ago, nagtitrain po kami bilang kabataan. Ako po, tinrain po na ating mahal na pastor. Kaya nakikita ko siya dati. Grabe si pastor, ang bait. Para dapat pinapagalitan na niya tong worker na to. Bakit ang bait-bait niya? So pag nagkakausap kami ni Pastor Kenneth, ni Ate Cathy, di ba? Mahalin natin yung ating kapwa. Amen. Walang nalulugi sa nagpapakumbaba. Walang nalulugi sa nagpapatawad. Amen. Walang nalulugi sa nagmamahal. Amen. 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 Mahina ang palakpak nyo. Walang nalulugi sa nagmamahal. Dahil ang Diyos, ikaw ay minahal. Amen. Sister Jan, parang marami kang hugot. Hinuhugot ko to sa salita ng ating Panginoon. Hinuhugot ko to 14 years ago nung ako'y nataniman sa biyaya ng Diyos. And tinrain ni Pastora Magda, tinrain ni Pastor Kenneth, at gusto kong ibahagi sa inyo how I was being trained by our leaders in this church. Paano ba kami lumalago?
Dahil yun sa pag-ibig na aking nakita at naranasan sa mga tagapanguna ko. Amen? At gusto kong maranasan nyo, hindi lang na mga kababaihan, kundi lahat na nakakapakinig ngayong umagang ito, sa bawat tahanan. Maranasan nyo ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Amen? Yung kapitbahay mo lagi nagtatapon ng basura sa harap ng bahay mo, mahalin mo pa rin. Bigyan mo ng pagkain ng ulam, kahit ano pa. Ipagwalis mo kung nagtatapon pa rin. Pagwalis mo siya sa harap ng bahay niya, mahihiya na yun. Amen? Kasi pati bahay niya, winawalisan mo na. So, syempre, may hiya na. Ay, nakakahiya naman. Diba? Yung pag-ibig, it is the antidote of everything. Amen? Ito makakapaggamot sa lahat. Tama po ba, Pastora Magda? Lahat ng mga pasaway dyan, lahat ng mga, even your sickness. Amen. The blood of God. Amen. Yung mga sugat, nalatay na naranasan na ating Panginoong Hesus, yan ang magpapagaling sa'yo. That love, that extraordinary, that perfect love, siya ang magpapagaling sa'yo. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Amen. We don't need to do good things for us to be loved by God. Hindi natin kailangan gumawa ng mabubuting bagay. But, we are doing good things because God loves us. Amen? Nakuha niyo po yun? Amen? Hindi natin kailangan ng gumawa ng magpakita pa, i-post mo pa sa Facebook, nagpakain ka, marami kang scholar, marami kang tinulungan para mahalin ka ng Diyos. Hindi. But you are doing good things because you experience the love of God. Amen. God is already in love with you. Even, tayo po'y nasa sinapupunan pa lamang ng ating mga ina. Amen. Alam na ng Diyos yan. In Jeremiah, sabi po niya, before I formed you in the womb, I knew you and consecrate you and anoint you. So, ibig sabihin, hindi ka pa nakikita ng Diyos. O ikaw ba ay maliit, matangkad, gwapo, o hindi masyado gwapo, o maganda, o hindi masyado, huwag natin sabihin yung pangit. So, ang sabi ko na lang hindi masyado maganda. So, kasi, lahat ng nilikha ng Diyos ay maganda. Amen. Amen. So, God is already in love with you before you are formed in the mother's womb. Amen. Bago ka pa lumabas dito sa mundo, mahal na mahal ka na ng Diyos, naka-ready na. Naka-ready na yung mga plano at magagandang ipagkakaloob sa iyo ng Diyos. Naalala ko, nung ako po ay buntis kay AA. So ako po, si Brother Harney noon, di pa masyado yan dito sa simbahan, uwi na yan agad. So pagkatapos ng service, key leaders meeting, sabi ni Nanay Sita, buntis ka, ano? Ayan, namimiss ko si Nanay Sita. Sabi nanay, buntis ka? Sabi ko, hindi po kasi, hindi po, nay, baka nasakit lang po yung tiyan ko. Hindi, buntis ka. So pag uwi ko, hindi ako umuwi diretso sa bahay namin, ni Brother Harney. Umuwi muna ako sa bahay ng nanay ko at nagpiti ako. Siyempre para surprise if ever. So pag piti ko, dalawang linya nga, buntis nga ako. So sabi ko, Daddy, sundayin mo ako dito sa bahay nila mama. Sabi niya, sige, pagpunta niya doon sa bahay. Daddy, pinakita ko yung pregnancy test. Daig pa ako. Kinuha yung pregnancy test, pinicturan, at siya ang nag-post sa Facebook. Dahil ganun siya ka-excited sa kanyang anak na iluluwal dito sa mundo. Katulad ng ating Ama na ikaw ay nasa sinapupunan pa lang, alam na ng Diyos, naku, mahal na mahal ko tong anak kong to. Maganda ang plano ko para sa anak kong to. Maganda ang plano ko para kay Vilma, para kay Monica, para kay Lucille, para kay Ente, and boy, Edilberto. Maganda ang plano ko para sa mga anak kong to. I'm so excited for them to experience the abundant life. I'm so excited na maranasan nila ang lumaragas ang pagpapala. I'm so excited na maranasan nila ang pag-ibig at walang hanggang buhay. Amen. Pero ikaw, minsan nire-reject mo pa. Amen. Minsan nire-reject pa natin at gumagawa pa tayo ng sarili nating paraan. Amen. Pero ano sabi po? Kailangan, we always inquire in the Lord. Kung meron tayong gusto planong gawin sa ating buhay, idulog muna natin sa ating Panginoon. Amen? Inquire. Ask for wisdom.
Kasi pag hindi ka humingi ng wisdom sa ating Panginoon, mapapahamak ka. Kapag sarili mo lamang kaisipan, ginagawa mo, mapapahamak ka. Maaari kang maloko ng mga taong mapanloko, mapanlin lang. Pero when you ask God for wisdom, ask God for protection, amen, He will protect you from the people na mananamantala sa iyo. Amen. He will protect you from those people na gustong i-snatch yung pangarap na inilagay ng Diyos sa puso mo. Yung mga negative na people, hindi naman mangyayari yan. Masyado naman malaki yung bahay na gusto nyo ipatayo. Ay, kulang naman ang budget nyo. Ay, mga anak mo, hindi yan maging scholar. Hindi nga yan nag-aaral. Maraming ganong tao. Kaya kailangan ipakita mo sa kanila, pag-ibig pa rin ang ating Panginoon. Amen. Pag-ibig na dumadaloy. Pag-ibig na daig pa ang unli rice. Amen. Unli rice. Right? Ayan, pag-ibig na walang hanggan. Paulit-ulit. Mahalin mo. Mahalin mo, mahalin mo. Minsan, may mga ganun talagang pagkakataon sa trabaho ko dati. Ayaw nila sa akin. Hindi ko alam bakit ayaw nila sa akin. Pero ang ginagawa ko, gusto mo ng tulong? Gusto mo ako nagagawa? O tulungan kita dyan sa report mo. So, I'm trying my best na ipakita yung kabutihan. Amen. Kaya eventually, yung taong ayaw sa'yo, gusto na sa'yo. Yung mga taong ayaw sa'yo, ipaglalaban ka na niyan kapag merong lumaban sa'yo. Amen. You will gain more friends. You will gain more family. Amen. At you will gain more souls. Saved souls. Amen. For the glory of God. Palakpakan po natin ating Panginoon. Amen. His love keeps us breathing. Amen. Ang pag-ibig ng Diyos, patuloy na nagbibigay sa atin. Tayo po nabubuhay bawat umaga. His love keeps us fighting. Amen. His love keeps us fighting. Na tayo po, hindi lamang tayo parang tapang mo nung punta ka sa riot, malakaw ng Diyos. Hindi ganon. So, hindi ganon ang tapang. Pero kapag dumaan ka sa pagsubok, alam mong ikaw ay magwawagi. Amen. That you know that you will win the battle because God loves you. Amen. His love keeps us moving. Amen. Diba? This pandemic, sobra po ang naging dulot dito sa atin. Pero ikaw ay nagpapatuloy. Kaya salamat din po sa mga kapatiran na nagpapatuloy. Amen. Na hindi bumibitaw. Sa mga manggagawa po natin na nagpaplansya, nagpapatuloy. Amen. Kahit minsan ang pagpunta mo lang dito, pamasahe lang. Pero ikaw ay nagpapatuloy, maligaya ka na naglilingkod sa ating Panginoon. Amen. Maghapon kayo dito sa simbahan, nagpaplansya ng inyong inuupuan. Kaya ingatan nyo sa mga umuupo, ingatan nyo, huwag nyong dudumihan naman. Ingatan po natin ang pinagkakatiwala sa atin ng ating Panginoon. Amen. His love makes us share the love of God as well. Amen. Katulad ng sinasabi ko po sa atin, kapag yung mga tao, lagi po nating pasalamatan, yung mga tao din na nakatulong kung nasaan ka ngayon. Amen. Lagi mo silang babalikan, pasalamatan. Send gratitude. Amen. Pastor Magda, salamat po. Amen. Kung hindi mo po ako lagi sinasama, kahit buntis ako noon sa mga Bible study, kahit sa patay, sa Sister Jai ko mag-preach sa patay. Pastora, first time, kaya mo yan. Di ba po, magsasalita ka. Tapos si Pastor Kenneth, meron pong ililibing na bata. Dito po sa ating estudyante natin dati. Binaril. Mahal na mahal ko yung batang yun. Estudyante ko yun sa Children's Ministry. Mahal na mahal ako at mahal na mahal niya ako pag nakikita niya ako, Teacher Jen, ito po yung pang merienda mo, yung mga simpleng nakikita niyo sa bata, marunong mag-appreciate, marunong magmahal. Pero nung nalaman ko, pinatay yung bata ngayon, binaril. Ang sakit. Ito pa, mas matindi, sabi, Sister Jen, sabi nung nanay na umampon, pwede bang ikaw ang maglibing dun sa batang yun? Sabi ko, Pastor Ken, okay lang ba yun? Sabi, you are anointed. At tinuruan ako ni Pastor Kenneth, ito ang sasabihin mo, ito ang gagawin mo. Ihintayin pa ba natin na mayroong isang bata na mawala ng maaga dito sa mundo dahil hindi niya naranasan yung pagkalinga ng kanyang mga magulang? Ampon po ito ng isa nating kapatiran. So salamat dun sa ating kapatiran na inampon, nagkaroon ng magandang puso para ampunin itong batang to. Hintayin pa ba natin na dumami
Yung mga batang ganun napapariwara at hindi nakaranas ng pag-ibig. Nung nililibing ko yung batang yun, sabi ko parang hindi ko kaya kasi napamahal siya sa akin. He was 12 years old then. Siguro ngayon, mga nasa 16 na siya or, hindi pala, 12 siya. Siguro mga 20 na siya. Kaya dapat, every single moment, ipakita mo yung pag-ibig mo sa iyong kapwa. Every single moment, ipakita mo yung pag-ibig ng Diyos. Bigyan mo ng pangalawang pagkakataon. Huwag mo agad i-cancel sa buhay mo. Because God gave you a second chance. God is giving us more than second chances para maranasan mo ang pag-ibig ng Diyos. Para maranasan mo ang salvation na tinatawag, ang kaligtasan. Amen? Para maranasan mo na kahit anong gawin mo, anong naging kasalanan mo, patatawarin kita at patatawarin kita at patatawarin kita. Hindi ako magsasawang ibigin ka. Ganun kabutit dalisay ang pagmamahal ng ating Panginoon. Amen. Naalala ko si Carlo po ang pangalan nun. And sigurado naalala din ni Teacher Jane. Kami ni Teacher Jane ang tandem noon sa children's ministry. Sabi ko po sa inyo, nahawakan ko ang children's ministry, nahawakan ko ang youth ministry. Siguro doon lumawak yung pasensya ko na sinasabi ni Brother Harney kanina. Children's ministry, youth ministry, the young adults ministry, which is medyo nawala na po ngayon sa ating simbahan. And the women's ministry, kaya mas lalong lumalawak ang aking pasensya. Dahil sa women's ministry. Palakpakan po natin. Amen. Hinuhubog ka na ating Diyos. Amen. Amen. At dahil sa pag-ibig ng Diyos, hindi ka mapapagod. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, hindi ka susuko. 12:05 na pala. Sorry po. Ayan. Okay lang daw hanggang alauna, sabi ni Ninong. Sagot niya tayong lahat. Amen. Salvation is a gift. Amen. Ito po yung regalo. Ating pong kaligtasan ay regalo na ating Panginoon. But it doesn't mean, pag sinabi mong I will not fear, hindi ka na makakaramdam ng takot. But when you feel the fear, you know that you have the authority over that fear. Ayan. Ayun yung kaibahan nun. Dati wala ka sa pag-ibig ng Diyos, natatakot ka, hindi mo alam gagawin mo. Pero ngayon, nasa pag-ibig ka ng Diyos, kahit natatakot ka, alam mo that you are an overcomer. Alam mo that you are a champion. Alam mo that I can do all things through Christ who gives me strength. Amen. Dahil yon sa pag-ibig ng ating Panginoon. Amen. In closing, sige po. And aawit na po tayo. Tayo po tayong lahat. Hallelujah. Ang sinabi mo, I will not fear. Dahil sabi ng Diyos, sabi sa Isaiah 41 verse 10. And sabi po sa Isaiah 41 verse 10, do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my righteous hand. And Jesus died for us so that we have a good life. Jesus died for me so I can experience that healing. Matagal ko nang iniinda sa aking katawan, Jesus died for me so I can experience the restoration of my family. Jesus died for me so I can experience the special favor and promotion that comes from the Lord. Amen. Sige po, awit tayo, kuya. Ikaw lang ang pag-asa ko, dahil ikaw ang buhay
basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, pag-ikip man ay magdilim. Jesus, kahit may suliranin man, lagi kang aawitan. Ikaw lang man. Yes, kahit kailan. Kailan Hindi ka pinapabayaan ng ating Panginoon. Hindi siya nagkukulang. Biyaya mo sa akin lagi laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim. Jesus, kahit may suliranin man, lagi kang aawitan. Ikaw lang man. Kahit kailan di ka nakulang, biyaya Sa iyong mo biyaya. sa akin Sa iyong pag-ibig, Panginoon. laan. Laging laan para sa akin. Mo sa akin Yes, ang iyong pag-ibig ay walang hanggan. Inibig mo ako. Yes, inibig mo ako, Panginoon. Mula noon hanggang ngayon, inibig mo ako. Kailan di ka nakulang, Hindi ka na biyaya mo sa akin lagi lang. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan di ka nakulang, biyaya mo sa akin lagi laan. Pag-ibig mo, Jesus, sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon. noon pa man. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Yes. Bago po tayo manalangin, buksan po natin itong napakagandang kwentong ito sa Lucas 15, verse 11. Lucas 15, verse 11. And a certain man had 2 sons. Sige po, kuya. Next. And the younger of them said to the father, Father, give me the portion of the substance falling to me. And he divided them to living. Ito po yung kwento ng anak, yung tatay na may 2 anak. The lost son, aliboghangan. And not many days after, having gathered all together, the younger son went abroad to far country, and there he scattered his substance, living rituously. Next po. And he having spent all, there came a mighty famine on that country, and himself began to be in want. And having gone on, he joined himself to one of the citizens of that country, and he sent him to the fields to feed swine. And he
was desirous to fill his belly. So gutom na siya. And that the swine were eating, no one was giving him. Walang nagpapakain sa kanya. And having come to himself, sabi niya, how many hireling of my father have superabundance of bread, and I here with hunger am perishing. Next, having risen, I will go on unto my father, and will say to him, Father, I did sin to the heaven and before thee, and no more I am worthy to be called thy son. Make me as one of thy hirelings. And having risen, he went unto his father, and he being yet far distant. Ito imagine niyo yung tagpo. Nung nakita ng tatay, far from distant, the father saw him. He was moved with compassion. And having run, he fell upon his neck and kissed him. Dahil nakita ng ama, bumabalik yung anak ko. Tumakbo yung tatay papalapit sa anak. Niyakap, hinalikan niya yung kanyang anak na naliligaw. Yung kanyang anak na umalis. Pero ngayon ay bumalik. Yung pag-ibig ng tatay. And the son said to him, Father, I did sin into the heaven before thee, and no more am I worthy to be called thy son. And the father said unto his servant, Bring forth the first robe and clothe him, and give a ring for his hand, and the sandals for the feet. And having brought the fatted calf, kill it, and having eaten, we may be married. Diyan po muna tayo tumigil. Nakita niyo po yung senaryo. Kinuha ng anak yung kanyang kayamanan. Tatay, alis na ako. Kunin ko na lahat ng yung aking share, mana. Pero nung time, nung moment, na walang-wala na siya, nagutom na siya eh. Diba? Wala na siya makain kahit yung pagkain nung baboy, kinakain na niya. Sabi niya, buti pa yung mga katulong doon sa bahay ng tatay ko kumakain. Bakit ako dito? Hindi. So that's the turning point of his life. Lumapit siya sa tatay niya. Anong ginawa ng tatay niya? Even before he repented, that son repented, even before na mag-sorry siya sa tatay niya. Anong ginawa ng tatay? Tumakbo siya papalapit doon sa kanyang anak. Niyakap niya, hinalikan niya. Because it is not your love to God, but it is the love of God unto us. The love of God na higit sa ating pong kailangan. This is the abundant love of God. This is the great love of a father to his son. And this is the perfect love of God for you. Na kahit anong ginawa mo sa nakaraan, hindi titignan ng Diyos yan. Dahil mas higit ang aking pag-ibig para sa iyo. Para sa iyo. And 1 John, ito pa po, last na po ito. 1 John 2:5. Kuya. 1 John 2:5. But whoever keeps His word. 1 John 2:5. But whoever keeps His word, truly the love of God is perfected in him. Amen. Through His word, magpakababad ka sa salita at pag-ibig ng Diyos. So that God can split the Red Sea for you. So that God can put and bring down manna into your household. Amen. Para maranasan mo ang dakilang pag-ibig, ang himala sa buhay mo. Para maranasan mo His perfect love for you. Patuloy kang magpakababad sa ating Panginoon. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyayang Yes, oh God! Hallelujah! Oh, thank you, Jesus, that we are like the lost son, Father. Pero ikaw ay nariyan. You are running towards us, Father, to embrace us, to kiss us, to forgive us because of your perfect love of Salamat po, Panginoon. Salamat sa iyong pag-ibig na hindi nagkukulang. Ang iyong biyaya, yung grasya, yung awa, Panginoon. Lahat ko ay nilaan mo para sa amin mo. Sa akin walang hanggan, ibig mo ako. Yes, oh God. Salamat sa iyong Yes, oh God. Salamat sa iyong
dakilang Diyos, aming mga salamat sa iyong dakilang pag-ibig that every day we will breathe because of your love. Every day we will move because of your love. Every day we will win the battle because of your love, oh God. Salamat po sa iyong dakilang pag-ibig. Salamat for your perfect love of God. Salamat po, Panginoon, in Jesus' name. Amen, amen, amen.